Dear Dr. Rome, ako po ay bagong graduate sa college, wala pang trabaho, kaya sa kasalukuyan ay ako nangangalaga ng dalawang senior sa aming pamilya. Maaari po bang payuhan niyo sila sa pamamagitan ng iyong program ang kahalagahan ng social life at social connections in old age? Sila po yung mga senior na ah, kontento sa na manatili sa loob ng bahay at hanggang maaari umiiwas sa mga ibang tao. Dahil daw nga po, senior na sila, kaya ayaw na nilang makihalubilo sa ibang tao para maiwasan daw ang suliranin at di pagkakaunawaan sa kapwa. Kaya nga po, pati ang outdoor na pag-walking at pag-exercise, hindi na nila nagagawa. At bihira din po silang sumama sa pagtitipon kahit sa aming pamilya. Madalas po ninyong ipinapayo na hindi dapat hadlang ang pakikipagkaibigan at pakikipag-ugnayan sa kapwa ang pagiging senior, di po ba? Gusto ko pong lagi silang masaya kasama ng kanilang mga kaibigan gaya ng iba ninyo mga taga-subaybay. Sana po ay pagpayuhan nyo sila at marinig nila ang inyong mga magagandang paalala sa kanila. Salamat po sa inyong magandang programa, Gumagalang Victoria. Hindi po niya tunay na pangalan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ko dito sa simula. Usapang Old Age. Pag-ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil. Dating pusong may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Magandang araw po sa inyong lahat. At once again, welcome sa ating program na Simula Usapang Old Age. At ang inyong pong programang ito ay sumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigang senior citizen sa Himpapawid at ngayon po ay magkukwentuhan tayo at bibigyan natin ng daan ang isang message na aking natanggap. At ang mensaheng ito actually ay hindi namin i-reveal ang kanyang identity para po ating shall we say ating maprotektahan siya at hindi siya ma-identify. Pero kaya po namin binibigyan daan ang kanyang mensahe ay naniniwala kami na marami sa atin ang katulad niya na napaka-concerned po sa ating mga mahal na mga senior citizens, sa ating mga magulang, lolo't lola, auntie, tita, auntie, tito, at mga kaibigan, no? At kaya po natin pag-uusapan ito ay para po mailagay natin sa tamang pananaw at kaisipan ang mga bagay-bagay. Marami pong salamat sa inyong pag-ibig sa ating mga senior citizens. At ngayon ay titingnan natin ang, shall we say, tamang train of thought. Ibig sabihin yung tamang kaisipan para mailagay natin. Dahil talaga alam ko, concerned tayo sa ating mga mahal sa buhay, no? At pati rin po sa ating mga na nakaka-receive kami sa mga caregivers ng mga senior citizen. Kung magkaminsan, marami silang sinasuggest na
na talakayin, no? Pero pag-uusapan po natin 'yan kung ano ang nararapat at ano ang appropriate at may mga ano tama pong ano kasi pamamaraan para paabot natin ang magagandang ano payo, no, sa ating mga senior citizen. Kaya saan man kayo naroroon ngayon, ano man ang inyong ginagawa, welcome po sa ating program. Simula, usapang old age. Gustong-gusto ko 'yan ano na lang natin, um, pagpalit-palit natin either usapang senior or usapang old age. It's just the same. Kaya nais ko pong i-welcome once again ang ating mga kaibigan sa International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Welcome po muli. At gayon din ang ating mga kaibigan sa Naperville Remnant Film Church sa Chicago, Illinois, USA. And shout out to my brother, Pastor Sam Barrios and family. And I hope you are you're fine today at sana sa mabuti kayong kalagayan ngayon. Welcome po sa program. Welcome din, of course, sa ating mga kaibigan sa Philippine International Church of SDA dito sa campus ng Adventist University of the Philippines, ang Senior Citizens Association members. Welcome po. And then also, our Senior Citizens Association dito sa Puting Kahoy, Silang, Cavite. Ayan po. Kumusta po kayo? Welcome at nais kong muling batiin ang ating mga purok leaders dyan. Sina Liling Lumagda, si Ma'am Absti, okay? Gayun din si Inday Onyate, welcome. Remy Bayan, welcome po. Si Eve Alcoriza, yes. Lai Lasso, Esther Salazar, okay? Mateo Magro, Lloyd Davenosa, Feli De Leon, at lahat-lahat na po kayo, yung mga hindi ko nabanggit. Welcome po sa ating program. At of course, our brethren po dito sa Morning View Seventh-day Adventist Church, ang ating supporter at yung laging nananalangin sa ating program. Welcome po and hi to all our members and of course, particularly si Ma'am Ruth Galang and Henry Galang. Kumusta po kayo? At nandiyan rin si Juliet Alcaraz, ang aming regular pianist ngayon sa church. At of course, to your husband, welcome po and good morning. Gayon din, of course, I would like to welcome personally yung aking kaibigan na si Patrick Gonzalez. And hi, Sir Patrick. And kumusta po ang inyong wife na si Michelle? Tama po ba? Si Michelle. And sana po ay okay kayo ngayong araw na ito, no? Welcome po sa program. Greetings, okay? Greetings to the following. Nice kong bagitin. Mary Grace Acosta Ulpindo, welcome po sa program. Luz Busing, King Gloria Martiliano, Lucy Kiabang, okay, Erlinda Basilisco, Gracia Dei, Ayen Asek, Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua. Welcome po. And of course, to Liovi Cabañez, Rebecca Ebora, Leti Sampang, and Senny Moser from Ohio, USA. Dito naman sa Balayan, Batangas, Beth Villapuerte. At si Darlene Ojerio, okay, from Tangalan, Aklan. Rose Arugante, kumusta po from Canada. At of course, ang ating mga kaibigan na Cherobics team dito sa Morning View Subdivision, Cherobics. Kumusta po kayo? Welcome. At kumusta na po ating paghahanda para sa ating outreach, no? Ngayong darating na June, Father's Day celebration. At okay po, idadalangin po natin ang ating venue ay basta jail ministry tayo ngayon para tayo sa mga kaibigan natin nasa jail. Welcome po. Pati kayo na inyong paghahanda, idadalangin po natin ang success ng ating outreach na yan. At gayon din po, nais kong patuloy banggitin ang ating Manila Center Church na mga kaibigan.
welcome po sa program. And my friends from National Museum of the Philippines, si Bel Pabunan, si Carol Magdaleno. Kumusta? Carol, nandyan din si Lisa, andyan din si Alvin, si Ina, at lahat-lahat ng staff ninyo. Welcome po sa programang Simula, Usapang Old Age. At salamat po sa inyong patuloy na pagpapadala sa amin ng inyong mensahe. Kami po ay nagagalak at kami po ay talagang tumataba po ang aming puso sa inyong mga magagandang comments sa ating program. Ito po ay talagang dinededicate natin sa ating mga seniors. Although, hindi talaga ito pang senior para po to sa lahat. No? Kaya kahit anong age nyo. Katulad ng ating sender ng mensahe, nag-text sa atin ano pa siya, kabataan. I think kagagraduate lang. Pero napaka-concern niya sa kanilang mahal sa buhay na senior sa kanilang pamilya. I can imagine siguro, anyway, this is just a guess, either parents mo yan o lola mo or auntie mo yan, no, na gusto mong mag-socialize. Pero kailangan natin na maunawaan din, no, yung kanilang kalagayan. Dapat yung tinatawag nating empathy, na ilalagay din natin sa ating ang ating lugar, no, sa kanilang mga shoes. We have to put ourselves in their shoes also. So, maganda po ang ating hangarin, pero marami po tayong dapat na isa sa alang-alang dyan. So, welcome po kayo. Maghanda na po kayo na inyong tubig na inumin para may hydrate tayo at para po gumana ng magandang ating blood circulation sa ating pag-uusapan. Ang ating pong program ngayon ay dinededicate natin sa mga senior, at ang topic natin bukod dito sa letter na ating kaibigan na tinawag natin Victoria, ay meron tayong pag-usapan natin yung isang bagay na dapat nating ma-realize na mga senior, yung biyaya ng Diyos na tinatawag na peace o kapayapaan. Nako, ayan po yung talagang isa yan sa mga masasabi nating isang biyaya o gift ng ating Panginoon na hindi pwedeng maalis sa atin, lalo na sa pag umabot tayo sa ating old age, no? Dahil ibang-iba ang kapayapaan. Natatandaan natin na sabi ng Panginoon hindi ako magbabago kahit pumuti na ang buhok mo, aalalayan kita, bubuhatin kita at ililigtas kita. Napakaganda po yung pangako natin, Panginoon. At ayan of course, pag-usapan pa natin mamaya yan. At ang ating, patuloy tayo sa ating senior wisdom, ayan, senior wellness, at ang ating mga prayer time. Okay, so yan, dyan lang po kayo. Welcome, and wag po kayong alis. Magbabalik po agad ang Simula, Usapang Old Age. Kayo po ay sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Old Age. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ito po ay matutunghayan nyo. Okay, paalala po muli, tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. Ako po si Doc Rome Barrio, sa inyong kaibigan na senior sa Himpapawid. Ang ating pong unang pag-uusapan ay bibigyan natin ng tugon, no? Yung message sa atin ng isang kabataan na newly graduate, na habang wala pa siyang trabaho, siya muna ang natokang mag-alaga sa kanilang senior na mga na mahal sa buhay, no, sa kanilang pamilya. Kung iyan man ay yung ina, yung lola, auntie, or lolo, ay nais kitang saluduhan, pasalamatan, sapagkat talaga nakita ko ang iyong pagmamalasakit sa kanila, na as much possible makita mo silang masaya, malusog, no, of course, at
higit sa lahat, kapaki-pakinabang pa kasi nakikita nyo na ang social life talaga ay mahalaga din dahil alam po natin, okay, ito po ang aking sinasabi ngayon ay naka-address po ito both no sa mga kabataan katulad ni Victoria at mga caregivers at ina-address ko na rin no para sa mga senior citizens natin kasi gagawin po nating balanse kasi ang gusto ko ay para tayong nag-uusap na nakikinig tayo sa magkabilang panig. Tama po ba? Na kung magkaminsan talaga kala natin yung iba kasi ang ating pananaw sa pananaw mismo ng ating mga seniors. No? For example, yung lalo na yung kapag ikaw ay kabataan, talagang di po ba na napaka active ng iyong gusto maging active ang buhay mo na involved ka at anong tawag natin yan dapat ay nakakasalamuha mo at nagagawa mo yung mga mabubuting bagay no na makapag papasaya sa iyo at kayo din sa iyong kapwa. Ang ating pong dapat maunawaan no na lahat po ng ating bagay na pinipili no sa ating buhay ay ano po yan kusa po yan dapat manggaling sa atin. Choice natin yan. No? Kaya kung magkaminsan, dahil sa sobra nating pagmamahal at proteksyon sa ating mga lalo na yung mga senior citizen na ating mga mahal sa buhay, gusto naman natin na makita silang sumasaya. Tama po yun kasi talaga naman, mga seniors, tandaan nyo to, tayo ay nilikha ng kumpleto no na ibig sabihin meron tayong pag-iisip, okay? Mind, no? Kaya yun po yung mental aspect natin. Tapos meron tayong physical, ayan po yung ating anong tawag natin diyan yung pangangalaga sa ating kalusugan at meron din po tayong tinatawag na emotional, ayun yung pwede yung social life natin, emotional. At higit sa lahat, yung ikaapat, yung soul, spiritual life na ating kaluluwa. Tandaan natin yun. Ayun po yun. Kaya gusto natin as much as possible, balanse ang ating buhay hanggang umabot tayo sa ating pagtanda. No? Tama po yun. Kaya po lahat ng ating mamahal sa buhay, ginagawa nila yung lahat ng paraan para tayo ay makita nilang malusog, masigla at saka higit sa lahat na masaya na nakikihalubilo po tayo. Tama po 'yun. Pero kung magkaminsan talaga sabi ko nga choice 'yan, no? Katulad ng napag-aralan natin sa psychology, individual differences, iba-iba yung mga tao, di po ba? May mga tao na sociable, may mga tao naman na mas gusto nila yung tahimik lang sila, no? At hindi sila outgoing, no? Okay? Meron ding gano'n, no, na dapat maunawaan natin 'yon. Kaya naunawaan po natin, lalo na Miss Victoria, naunawaan natin ay yung concern sa yung mahal na sa buhay na senior citizen. No, dalawa yun, dalawa yung iyon, hindi po ba lola at lolo mo o nanay, tatay mo o auntie, whoever they are. Mahalaga po na bigyan natin sila ng pagkakataon na mag-decide o mamili para sa kanilang sarili. Kasi po, iba-iba din po yung talaga ang personality ng mga old, mga senior citizens. Meron mga senior citizens, very active po. Very outgoing, talagang mahilig makipagkaibigan, gusto nila malabas. Pero hindi natin sinasabi na i-isolate naman natin dahil iba tayo.
gusto lang po natin maging balanse, 'no, ang ating ano. Kaya yung, concern niyo, Miss Victoria ay, tingnan natin, 'no. Marahil, 'no, marahil kaya ka nag-message sa amin ay alam mo na nakikinig sila ngayon, 'no. At ikaw na nakikinig kayo, alam niyo na 'pag nagpayo ako pakikinggan nila. Ang masasabi ko po diyan ay, lahat tayo po ay binigyan, 'no, na-topic na po natin ito sa iba nating episode na tayo by nature, binigyan tayo ng Panginoon ng, freedom of choice, free will. Kaya lahat po ng bagay na ating, gagawin ay yung mga bagay na nakakaalam natin na makabubuti sa atin, makakapagbigay sa atin ng satisfaction. Kaya po yung, 'pag ang social life, 'no, okay po yung social life na na hindi natin kinakalimutan na ating mga mahal sa buhay, ating mga close friends. Pero po kasi 'pag tayo raw po ay, nagkakaedad, 'no, parang nakakahanap tayo, ayan ang pag-usapan natin mamaya sa ating ano, biyaya, peace, 'no, the gift of God. Ah, Nakakahanap tayo ng, contentment ng ano lang, ng tahimik tayo at, sa atin lang. Kaya napakahirap po na we can only suggest na sumali sila sa mga pero dapat sumasali talaga kayo sa Senior Citizens Association na inyong ano, barangay kasi na inyong organization kasi ayan naman po ang magpapa-support sa inyo when it comes to, yung mga financial support, medical support, lahat po ng suporta pati inyong ano, mga, recreation, 'di ba, mga creative ano niyo, yung mga, talento niyo naho-hone nila. Kung kayo mahilig sa grupo ng, book reading, poetry reading, or painting, nakakahanap kayo doon ng ano, ng, magandang ano, connection. Pero ang, ang, pagko-connect po ay hindi rin ano na yan, tandaan niyo, hindi lang yan pagko-connect, hindi lang yan connection, kundi ano po din po yan, medicine din po. Ibig sabihin, gamot din po yan, kagalingan. Kasi napakaganda yung nakakapag-halakhak ka, kasama ng ibang tao, natutuwa ka at nakakapag-ano, inspire. Nai-inspire ka sa kanila, na-inspire sila sa iyo, ikaw rin. Napakagandang feeling po yun. Kaya ang masasabi ko po doon sa ating message sender na si Victoria, bigyan po natin ng pagkakataon ng inyong minamahal na senior sa inyong pamilya kung pipiliin nila. Kasi kung magkaminsan talaga po, ang isa sa mga nakita kong medyo mahirap, hindi naman mahirap. Ang nakita ko medyo makakabigay ng konting ano, shall we say, responsibility ay yung maging miyembro o lalo na kung maging officer ka na isang organization. Kasi po, talaga po, pag naging miyembro pa, kailangan po niyang commitment. Kailangan po niyan ay magiging bahagi ka ng lahat ng gawain. May mga senior po na they prefer to, to be on the, ang tawag niyan, audience na lang sila, diyan lang sila sa harap ng entablado, nanonood, viewers, tawag ba niyan? Viewers ba yun? O viewers na mas prefer nila kasi nakakahanap sila ng kapayapaan. Ayun po, mahalaga po yun na kaysa yung gusto natin i-suggest na dapat mag-socialize sila, hindi naman sila komportable, no, kung gagawin nila. Ayun po yung aking mapapayo diyan ay tingnan po natin ang kalagayan at yung kapasidad nila. Kung magkaminsan kasi po, alam niyo po ba, nako, naranasan ko po yan kapag lalo na ikaw ay presidente
ng senior citizen, napakarami pong dapat kang asikasuhin. Napakaraming concerns, no? Na halos lahat ng panahon mo, hindi, halos lahat ng panahon mo ibubuhos mo doon. Pati yung ibang bagay na dapat mong ginagawang personal, hindi mo na rin maharap, no? Dahil sa kanilang mga pangangailangan. Although, marami namang paraan. Siyempre, you can delegate naman, hindi naman kailangan nakacentralize sa'yo. Pero ganun pa man, ano po yun, may konting dagdag na anong tawag natin, stress, no? Hindi, may konting dagdag na pasanin sa iyo kapag ikaw ay miyembro, o kahit na miyembro ka lang kasi may mga activities na dapat naman na makibahagi ka, hindi dapat nakasama ka. Kaya kung magkaminsan, mas gusto nila na they prefer to be alone or to be on their own at kampante sila. Wala silang they can relax anytime they want. They can sleep, they can eat, or they can do other things, no? Na hindi sila nape-pressure. Yun pala yung word, pressure. Kasi po pagka ayo ay may mga pero part po yun talaga ng buhay na dapat ay nakiki-socialize, di po ba? So, yun po ang aking masasabi na let's keep level thinking, no? I-level natin yung thinking natin na kung magkamisan, ako'y natutuwa din talaga, napakasarap din po talaga na yung independence mo pag wala ka nang iniintindi, wala ka nang responsibilidad, no? At ayan po pag-usapan natin mamaya sa sa ating senior wisdom. Kaya Miss Victoria, maraming salamat sa iyong magandang hangarin at katulad din ng iba nating mga taga-subaybay na gusto natin sumaya sila. Pero wag na po natin silang ipipilit o pipilitin na gawin kung hindi naman po kusa sa kanilang loob na gusto nilang gawin. Kasi po otherwise makaka-add lang po yun ng pressure. Kaya lang po, enjoyin natin sila at paalalahanan from time to time. Enjoyin natin yung kanilang katandaan din at lalo na kapag mahal natin sa buhay yan talagang kakausapin natin lagi, paalalahanan, aalagaan po natin. At kung kailangan nilang support natin at kung anong gusto nilang gawin, suportahan po natin. Pero kung sa tingin ninyo na hindi relax sila pagka na gawin na isang bagay, baka po suportahan na lang natin. Kasi nga yung pagka dumarating na po tayo sa mga senior old age, marami na pong yung ating metabolism nagbabago, marami tayong nararamdaman. Yung hindi minsan, 'di ba? Ang alam ko na ito lang sa aming senior association, pag may activity ng gabi, medyo hapon at gabi na, hindi na po sila lumalabas. At hindi na rin sila pinalalabas ng kanilang mamahal sa buhay kasi pag madilim po, delikado rin. Marami dyan nakakaroon na aksidente, marami silang natitisod, nadadapa sila na hindi nila nakikita. Napakahalaga po yun. Kaya consider po natin yun, pero wag po talaga natin kalimutan yung socialization, no? Na kung saan tayo, kung sino yung mga titiwalaan natin, minamahal natin, wag po natin pababayaan yun. Kinakailangan na i-express natin yung ating feeling sa kanila, no? Hindi naman po natin sinasabi na wag kayong makipagkaibigan. Marami po. Selected, no? Hindi necessarily marami kang kaibigan katulad ng bata ka. Kasi marami ka pang energy. Pero ngayon ay limited na at saka gusto mong more or less kapayapaan. Pag-uusapan po natin yan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at maraming salamat Miss Victoria sa inyong mensahe. Pagpalain ka ng Diyos at sana ay patuloy mong huwag ka magsawang mahalin at alagaan at patuloy na
kausapin po ninyo ang mga senior ninyo, mga mahal sa buhay. Magbabalik po simula, usapang old age. Welcome back po sa ating program Simula, Usapang Old Age, tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios at tayo po ay dadako na sa ating Senior Wisdom. Alam po ninyo, ang ating ginagawa, ang ating programa ay pinaalalahanan namin ay isang paalala lang po. Para pong parang, di ba, sa doktor nagpe-prescribe. Kaya kami po, ang ating programa po ay prescription din, no? Paalala, tips na gusto lang po namin paalala sa inyo ang kahalagahan ng buhay, lalo natin sa pagtanda na mahalaga ang kalusugan, ating wisdom o yung kaisipan, mahalaga din po ang ating kaluluwa. Ayan po yung ating nais na i-emphasize sa ating programa, no? In short, sabi ganun we'd like to remind everyone na this program will remind seniors that life, wisdom, and soul still matter. Tandaan nyo. At sabi nga sa Isaiah 46:4, nais ko itong balikan natin itong magandang pangako ng Panginoon para sa mga senior citizen. Sabi dito sa Isaiah chapter 46 verse 4, "Even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you." Sabi niya, sa Tagalog, at hanggang sa tandaan mo ay ako siya. At hanggang magkauban ay dadalhin kita. Ginawa kita at aking dadalhin ka. Aking ililigtas ka. Isaiah 46:4. Thank you. So, paalala po sa atin, mahal na mahal tayo natin, Panginoon. At tandaan natin na itong kalagayan natin ngayon bilang mga senior citizen, no, ay talagang biyaya, no, ng Panginoon sa atin. Dahil nung tayo'y bata pa, okay, nung bata pa tayo, ay nung tayo'y younger version natin, tayo bata pa, di po ba? Ay we took care of our children, okay? Tayong nagluluto, tayong naghahanda, tayong nagtuto sa atin. Iniisip natin ating pamilya, nagsosolve tayo ng maraming problema. Pero ngayon, okay, older version na tayo. Diba? At ang ibig sabihin ng older version ay medyo quiet na tayo. Kung noon, napakasigla natin, kayang-kaya natin gawin ang maraming bagay, masayang-masaya tayo. Pero ngayon, older version na tayo. Ito, nais ko i-dedicate ito sa ating lahat at nais kong ipakita, no, ang kabutihan ng Panginoon sa atin bilang seniors na dapat nating pasalamatan. So, yung ating sinasabi ngayon ay the version that sometimes, okay, thinking alone, pag inisip natin yung nakaraan natin, ibang-iba na tayo ngayon. Ayun, katulad nga yung letter natin kanina, mas gusto ng mga mahal na sa buhay ng mga senior ni Victoria ay yung nasa bahay na lang, hindi masyado nakipaghalubilo. Okay lang po na hindi masyado, pero maghalubilo rin po tayo. Okay. About, sabi rito, ang pinakamalungkot ko mga kasimisan, ang ating pag-iisip na nilalagay natin. Tama po yun? Na hindi tayo mabait sa sarili natin na iniisip natin na para bang ang pagtanda ay isang
ah, kahinaan, no? Ibig sabihin, parang nagde-decrease na lahat sa atin. Parang tingin natin ay wala na tayo ibang magagawa, helpless na tayo. Hindi niyo ba alam na ang gawain daw, some of God's work happens during old age. Okay? At ito yung wala sa mga younger generation. Sabi, because pain, di ba, nakaranas tayo ng maraming sakit, nakaranas tayo ng maraming pagsubok, nakaranas tayo ng lahat ng mga experiences na hindi magaganda. At yung mga bagay na yan ay nakakapag-mature sa atin. Ibig sabihin, nakakapagpalakas sa atin. No? And sabi rito, generations don't have yet. But you see life differently now. Nakikita natin na iba natin buhay. No? Hindi na tayo nakikipag-chase o nakikipag-kompetensya sa atensyon. No? Dati, nung bata-bata tayo, gusto natin ipakita yung ating karunungan, yung ating mga talento. Pinakikita natin, talagang magawa tayo ng paraan. Kaya naulawaan natin na lahat ng bagay pala ay lumilipas at nagbabago. Yun. So some relationship, ganun din. Pati yung mga relasyon. Kaya nga, di ba, kapag tayo ay nagkakaedad na, nababawasan na rin yung bilang ng mga friends natin. Hindi katulad noon, dami nating kabarkada, lahat halos. Like in my case noon, several times, I'm a PR man, no? Public relations. So, wala na po akong inisip noon kundi paano mapabuti mga tao, paano maging maayos ang relasyon ng mga tao. Di ba? Yun ay iniisip natin noon. Pero ngayon po, naglaylo na ako dahil para pang napagod na rin ako sa dami ng challenges noon. Para lang iniisip ko na yung ibang tao ay mapasaya, iniisip ko yung ibang tao ay malagay sa mabuting kalagayan, iniisip ko mga tao ay walang conflict. Nako, imposible po yun dahil habang po may mga tao, may conflict. At ano po yung nagpapa-conflict sa mga tao? Ayun po yung dapat natin. Ang nagpapa-conflict po sa mga tao, yung nature natin na ako, selfishness, ayun po. Kaya yung ating may kwento, no, na isang farmer na kailangang mag-aasawa na yung kanyang anak na lalaki. Ang kanyang anak na binata mag-aasawa na. Nung mapakinggan ito nung farmer, nung ama. Anak, sabi niya ganon, kapag ikaw ay nakapag-asawa na, magiging mawawala na yung pagiging boss mo sa sarili mo. Dahil meron ka ng bagong boss. At yun yung mapapangasawa. Hindi na niniwala yung anak. Paano po yun? Ay, sabi ng ama, patutunayan ko yan sa iyo. Ganito ang gawin mo. Pagka raw nag-asawa ka pala, no? Maaalis na yung independence mo, yung mga gusto mo. Kasi nga hindi ka na nag-iisa at hindi ka na sa iyong sarili na lang. Meron ka ng katuwang, no? At ayun nga yung magiging mapapangasawa, yung misis niya. Sabi nga, sige, patutunayan ko yan sa iyo. Gagawin mo, pumili ka ng mga manok niyan na 15. 15 manok. At dalhin mo sa bayan, itali mo sila at pumunta ka sa mga bahay. Dumalaw ka sa mga bahay na madadaanan mo. At kapag sinabi nila na sila ang boss, kausapin mo yung mag-asawa. Pag sinabi pag nalaman mo kung sino ang boss sa bahay, yung ama o yung ina, pagka nakita mo na sinabi ang boss ay ang ina, ang ina, ay bigyan mo ng manok. Pagka napatunayan mo na ang boss sa bahay nila ay ang kanilang ama,
bigyan mo na isang kabayo. O yun, ayun ang ano. So ang ginawa nga ng anak, sabi niya gano'n, tiningnan niya kung tama nga yung sinasabi ng ama. Nakapag-ano na siya, 14 na naipamigay na niya ng manok dahil nalaman niya lahat ng nagiging boss sa bahay pala ay ang nanay o yung asawang babae. Pero may napuntahan siyang kaisa-isang bahay na maayos, magarang bahay. Sabi nga medyo may sinasabi talagang mayaman. Napag-alaman niya, tinanong niya, sino ho ang boss sa inyo? Sabi ng lalaki, syempre ako. At sumagot naman yung misis, tama po, siya po ang boss dito sa amin. Kaya natuwa yung binata. Ay, sabi niya, talaga na-break niyo yung O sige po, meron kayong regalo sa akin dahil kayo napatunayan na boss sa bahay. May regalo kayong kabayo. Sumama po kayo sa bayan, samahan ko kayo at mamili kayo ng kabayo na gusto nyo. So, meron na siyang pang sa ama. Sabi niya nung nasa bayan na sila, ito po, ayan po mga kabayo, pumili po kayo bilang gantimpala po sa inyo dahil napatunayan ko na kayo ang boss sa bahay ninyo. So yun, nung mamili po kayo ng kabayo na gusto nyo. So namili yung ama, no? Yung boss na ama. Parang sabi niya, gusto ko piliin itong black na horse. Magandang skin niya black, makintab, sabi niya. Tapos nakita naman nung malaman naman nung misis, ay sabi niya, huwag kang black, piliin mo yung bay horse. Ang tawag na bay horse, pag hindi black kasi, bay horse. Pagka bay horse po, yun yung color na brown, na reddish brown na kabayo, na napakaganda rin. Sabi niya, ako sa'yo, piliin mo yung bay horse. Tiningnan nung lalaki yung bay horse. Oo nga, maganda nga. O sige, pipiliin ko na yung bay horse. Kaya sabi nitong binata mag-asawa, sorry po, hindi po ninyo makukuha yung kabayo. Ang ibibigay ko rin po sa inyo ay manok. Dahil napag-alaman ko na hindi pala kayo ang boss talaga ng bahay. Yung bang, ang tinuturo rito ay yung selfishness na kapag di ba, kapag ay ang mga tao kasi ang laging direksyon ng kaisipan na yung sarili nila, yung gusto nila. Kaya marami pong conflicts. Kaya tayo bilang mga senior citizen, pasalamat tayo. Tayo ay binayaan ng Panginoon na old age, nagkaroon tayo ng wisdom na tinatawag nating peace na nanggagaling o kapayapaan. Nakakaroon tayo ng sa sarili. Sabi, many struggles survive preparing spirit for deeper blessing. Kasi po, pag tayo umabot na sa ating kalagayan ngayon, ay marirealize natin na hindi na tayo nakikipagkompetensya. Ibig sabihin, payapa na tayo kasi dumaan na tayo dyan eh. Ibig sabihin, naranasan na natin lahat yan. Hindi na tayo kailangang ma-pressure. And ayun ang pinakamalaking transformation natin. Di po ba? Nararanasan po ba ninyo yan? Kapag naranasan po ninyo yung kapayapaan na yan. Kaya maraming old o yung mga shall we say widower din na kumagkamisan kontento na sila na mag-isa, no? Dahil nakakita sila ng kapayapaan at hindi nila kailangang i-validate lahat ng gagawin nila. Independent sila, no? At nakita nila na ang pagiging old age pala, no, ay pagiging pagtutuon mo ng pansin sa sarili mo. Kasi nung kabataan niya, ang tinutuon niya ng pansin pa ibang mga tao. Lagi niyang inaalala, inintindi. Pero ngayon po, pag old age na, para bang nakakahanap ka ng solitude. Ayan po yung tinatawag na
solitude sa sarili mo na kahit nag-iisa ka, ay ano ka, payapa ka na, hindi ka nai-stress. Yun po. Kaya po yun po yung mahalagang ano natin, biyaya ng kapayapaan mula sa ating Panginoon. At ayan po ay mararanasan lamang ng mga old age. Ayan po yung wala sa karamihan sa mga kabataan. Kaya mahalaga na do not spend your remaining years believing your life no longer matters. Na ibig sabihin na kahit tayo ay matanda na meron pa rin tayo, mahalaga pa rin ah, yung ating sarili, binibigyan natin kapayapaan at nadidiscover pa natin ang ating sarili dahil napagtutuunan na natin ng pansin, nakakapag-meditate na tayo, nakakapanalangin na tayo. Ayan po yung mahalaga nating mga biyaya. Kaya ang payo sa atin, okay, ang focus natin, okay, ito pala ang payo. Many people overly completely ang pagiging payapa. It is not money. It is not popularity. Hindi na yun. Hindi na natin yun iniintindi. It is not perfect health, kahit po yung kalusugan na perfect. Ang mahalaga sa atin ay it is peace o kapayapaan. A deep, quiet peace inside your soul. No, kapayapaan ng ating kaluluwa. Pinag-uusapan natin po kaluluwa na dahil payapa na tayo. And this kind of peace is far more valuable than anything the world can offer. Because when you were younger, life often feels noisy, di ba? Napakaingay, napakagulo, napakaraming mga eksena, maraming drama. May mga pressure kahit saan. Ngayon, meron ding pressure to succeed. Ayun pa, nung bata tayo, gusto pa natin maging successful pa tayo, madagdagan pa lahat ng ating tinatangkilik, no? And pressure to look perfect, pressure to impress others, and pressure to keep everyone happy. Wala na po yun sa ating ngayong kalagayan. Ngayon po, ang mahalaga sa atin ay kapayapaan. And at ito ay natatransform ang dating magulo, ang dating pressure na buhay, natatransform na tayo sa pagbabago, no? After surviving, dahil na-survive natin ang lahat. Kaya ang mga seniors, sabi nga the wisdom of seniors. Ibig sabihin, napagdaanan na natin lahat ng bagay, napag-aralan na natin, natuto na tayo. Kaya ngayon, talaga handa na tayo spiritually, ang ating kaluluwa, na magkaroon ng kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Di po ba? Kaya, peace is na wala na tayong ibang inaalala. Hindi natin masisisi kung minsan na ibang senior, pinili talaga nila na wag makihalubilo, pero hindi po yun healthy. Kinakailangan po ay socially rin tayo, dahil bahagi po tayo po nilikha sa social being. Tanda natin, nilikha tayo para sa kapwa. Hindi po gusto ng Panginoon, kahit ngayong una natin magulang na nilikha si Adan. Sabi ng Panginoon, hindi makabubuti sa lalaki na nag-iisa, kaya bibigyan ko siya ng kanyang taga-alalay, taga-tulong, kanyang kasama. So, natapos na po ang panahon ng pakikipag-raise natin, pakipaghabulan natin sa happiness, no? But at this age, God taught us peace is even more important. Kaya ayun po yung ating ngayong nararanasan. Nararanasan na po ba ninyo yung sinasabi nating kapayapaan mula sa Panginoon? At ito po yung tinatawag na nagpamature sa atin, nagpalago sa atin bilang mga tao, no? Nagmature sa atin, at itong maturity na to, no, ito ay priceless. Iyon po ay hinubog ng mahabang
experience mahabang panahon. Kaya ngayon po ay dapat ay ini-enjoy na natin ang ating kapayapaan. Kaya meron po tayong pagpili na pwedeng gawin kung gusto natin na maging masigla. Kasi hindi po yan magagawa ng ating mga mahal sa buhay. Yung mag-exercise para sa atin. Pati yung kumain ng wasto ng mga malulusog na mga pagkain. Hindi po nila kahit mahal nila tayo, hindi nila pwedeng tayong ikain na malulusog. Tayo po talaga ang gagawa. Pero ang mahalaga dyan ay magaang sa atin, no, ang paggawa. Wala pong pressure. Para po yung sabi ko nga yung doktor na nag-prescribe, kaya tawag sa kanila may prescription sila. Kahit ano pong prescribe nila at anong payo nila, kung hindi natin susundin, hindi naman po tayo pipilitin. Pero kung sa tingin natin, sa ganang atin at gagamitin din po natin ang ating free will, no? At alam natin makakabuti sa atin, gawin po natin. Sapagkat ayan po ay pagkakataon para tayo ay magkaroon ng mahabang buhay. Ayan, mahalaga yan. Masayang buhay, masiglang buhay, at higit sa lahat, buhay na mataas ang ating spiritual, no, na kalagayan. Ibig sabihin, ang ating relasyon sa ating Panginoon, napapalapit tayo sa Kanya sapagkat pinili natin na maging mapayapa. You are allowed to say, I want peace in years, I have life, and that doesn't make you selfish. Ibig sabihin po niya, hindi tayo selfish kung pinili natin ang mag-isa. Ayun po ay, sabi rito, nagpa-talino sa atin yun. It made us wiser. No? Ayun po. So, sana po ay wag nating sayangan, no, ang biyayang ito na ating Panginoon na binigay sa atin sa ating katandaan. At nais kong basahin, okay? Peace is not the absence of conflict. Hindi po. Ang ibig sabihin po ng kapayapaan ay walang conflict. Meron pa rin po, nandyan pa rin po yan. But it is taking action to restore a broken relationship. Kasi po, nagkakaroon po ng walang kapayapaan kapag merong hindi pagkakasundo o pagtatalo, pag-aaway, may kagalit, no? Kailangan po magkakaroon tayo lang ng kapayapaan kapag ni-restore natin. Ibig sabihin, marunong tayong magpatawad, marunong tayong umunawa sa ating kapwa, tanggapin natin na sila rin ay katulad natin, may mga kahinaan. So, ang akin itong babasahin ngayon ay yung Philippians 4:6-7. Okay? Philippians chapter 4:6-7. Sabi rito, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ano raw? Huwag po tayo raw mabahala. Huwag natin problemahin ang mga bagay-bagay. Kundi sa bawat sitwasyon, sa pamagitan ng panalangin at pasasalamat sa Panginoon, ay ibigay natin sa ating Panginoon. Sabi nga, ibigay natin. Sapagkat ang kapayapaan ay galing sa Panginoon, that transcends all understanding. Ano ibig sabihin nun? Na hindi kaya nating abutin, no, yung isip, yung ng ating isip, ang ating mararanasang kapayapaan. At ayun na babantay sa ating puso, no, that will guard your hearts and your minds in Jesus Christ, na lagi nating isipin na ang biyaya ng Diyos ay mayaman at kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. So, pagpalain po tayo natin, Panginoon, sa ating napag-aralan sa panahon ito. Kumusta po kayo? Nag-enjoy po ba kayo?
o nararanasan po ba ninyo ang tamang kapayapaan? Diyan lang po kayo. Magbabalik ang simula. Usapang old age. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Papurihan po natin ating Panginoon sa pagkakataon na muli tayong magkakaroon ng padalanginan sa isa't isa. At narito po yung ating mga prayer requests, yung ating pong dating nasa prayer list. Patuloy po natin idadalangin sila. At kung meron po kayong mga naaalalang mga pangalan sa ating mga nabanggit, kung maaari ay isama rin po ninyo sa inyong mga personal prayer. At kayo rin po ay open sa inyong mga prayer requests. No? Tandaan po ninyo, may mga linya po tayo na pwede nyo pong tawagan or i-text 0917-174-2777. Again, 0917-174-2777. At kayo din ang 0918-944-7891. Again, 0918-944-7891. Ayan po yung pwede nyo pong magpadala ng inyong mga requests, no? At saka mga comments at saka mga kasama na rin po inyong mga mensahe. So ngayon po ay nanyayahan ko kayo sa isang panalangin. Tayo po sumandaling tumahimik at kung maaari itigil muna natin ating gawain para po sa ating panalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin ang inyong dakilang pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng kabutihan, ang lahat ng karunungan, at lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagkupkup sa bawat sa amin, pagbibigay ng mga biyaya, pagbibigay ng mga pagpapala, at higit sa lahat, pagtusto sa lahat ng pangangailangan. At patuloy niyo kaming binibigyan ng magagandang karanasan. At patuloy ninyo kaming pinaalalahanan. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon nito na muli kaming makalapit sa inyong banal na harapan upang idulog namin ang aming mga kahilingan at kahilingan ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga kaibigan. Sa oras na ito, patuloy namin dadalangin ang aming kaibigang si Nelson Ganyola sa kanyang karamdaman, Ama, at sa kanyang mga pinansyal na pangangailangan. Alam namin, Ama, na mayroon kayong panukala sa bawat sa amin. Nawa, Panginoon, mangyari nawa ang inyong kalooban kay Brother Nelson Ganyola. Tulungan din ang aming mga kaibigan si Maricar Bartolome, Samantha at Jordan Ocasla. Sila po ay magkapatid na patuloy na humihiling ng iyong kagalingan. Si Lucy de Guzman, si Edwin Macapagal. Niadalangin din namin si Waylene Lorenzo, Gemma Molina. Ama, wala po kami ibang malalapitan. Wala kami ibang pag-asa. Wala kami ibang hantungan, kundi kayo lamang. Kaya nais po namin, Amang, inyo pong marapatin na pagalingin ang mga kaibigan namin na may karamdaman. Marami pa po kami mga kasama at mahal sa buhay na may mga karamdaman ngayon. Kayo nakakaalam, Panginoon. Lahat namin taga-subaybay, mga tahanan na aming kinakatawanan, ay Panginoon, maaari po bang dalawin niyo bawat sa amin at patuloy ninyong basbasan at
patuloy ninyong biyayaan na inyong mapagpalang kamay, lalo tigit na inyong walang hanggang kagalingan sa bawat sa amin. Panginoon, hinihiling namin, Ama, na ang bawat isa sa amin ngayon na narito sa programang ito ay inyong pagpapalain at patuloy niyong bibigyan at padadalhan na inyong banal na Espiritu na siyang magbibigay sa amin ng kaluguran at kaalaman ng nararapat namin gawin, lalo na sa aming kalagayan na kami ay nakarating na sa aming katandaan. Panginoon, pagpalain po ang bawat tahanan namin, kinakatawanan ng lahat ng miyembro namin, mga pamilya. Pagpalain po sila at nawa maranasan namin lagi ang inyong pagpapala. Hinihiling namin, Ama, na patuloy ninyong basbasan ang programang ito na inyong gawain, naway ito ay magpatuloy na makapagbigay ng mabubuting payo, mabubuting mga aral nang sa gayon ay higit naming maranasan ang malusog, ang masaya, at higit sa lahat ang kapaki-pakinabang na buhay, at patuloy naming maalala na ang inyong pangako sa amin na kailanman ay hindi nyo kami pababayaan hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Marami pa po kaming nais hilingin at nais naming isama ang aming kaibigan si Patrick Gonzales na patuloy na nagpapagaling at sana po ay patuloy ding lumago siya sa kanyang pananampalataya. Gayun din si Ber Arrogante na patuloy na nakikipaglaban sa mga sinasabing tukso at nakipaglaban sa kanyang mga pagsubok. Ikaw nawa, Panginoon, ang gumawa sa kanya. Tulungan kami, Ama, na maging tapat at higit sa lahat patuloy na maging handa, lalo na sa inyong nalalapit na pagdating. Hinihiling namin ang lahat, Ama, at inaasahan namin ang inyong tugon, hindi alang-alang sa aming sariling karapatan, kundi sa matamis na pangalan namin tagapagligtas na si Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa muling pagsasama-sama natin sa ating program simula Usapang Old Age. At nais ko pong iwanan sa atin ang sinasabi sa John 14:27. Sabi ng Panginoon, "Peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled and do not be afraid." Salamat po sa inyong pakikisa sa ating program at nais kong pasalamatan ang aming station manager na si Nerio Caranza. Maraming salamat po. Andy Joaquin, thank you. Jonah Bayog, salamat po. Si Reza Nabor, gayon din kina Wilmer Estrito at Irene Asidao. At higit sa lahat sa inyo pong lahat na patuloy na sumusubaybay. Huwag po ninyong kalimutan tayong tuwing Huwebes at 10 to 11 a.m. AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan sa Impapawid, Doc Rome Barrios, na patuloy na nagsasabing ang biyaya at awa ng Diyos ay bago at mayaman tuwing umaga. Kaya lahat po tayo may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang araw po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod. God bless everyone. Ikaw ang